Hello guys! Magluluto po ako ng simpleng ulam. Ginataang apasayan shrimp. Bumili po ako nito. Ito po sana ang gagataan ko. Kaya lang, pag uwi ko po ng bahay at nang nilinis ko, ay puros na po sila bulok. Hindi na sila pwede. Patay na sila. So, namatay na. Kagabi pa siguro. Tapos namatay. Yeah, so, ayaw namin yung patay. Gusto ko yung buhay. Ito lang ang buhay. Dalawa na naglalakad. So, pasayan na lang ang ilalagay ko. So, ito. Nakaprepare na po pasayan. Tapos, mayroon po akong hinarbes sa aking tanim na tawag nito, alugbati. Ayan. Alugbati, bagong harvest, malunggay, and saluyot. Ayan, with saluyot, ang gulay. Simple po yan. May talong. Ayan, may talong. Habang nagpapakulo po ako ng tubig. At ito naman ang kalabasa, gabi, at okra. So, kompleto po ang aking gulay. At ito naman ang spring onions na preskong-presko, luya, kamatis, at dalawang sili. Dalawa na lang po ang natira kasi may binili po ako kahapon sa bangkiruhan. Nakalimutan ko po doon sa dialysis center. Hindi ko po nabit-bit. So, ako na bukas ko na po yun makukuha doon. At ito naman ang aking gata. Ito pong gata ay medyo nag-ice kasi po siya ay inilagay ko sa freezer. Binili ko po ito nung Saturday. Ganyan po kasi ako pag bumibili ng pure gata, nilalagay ko po sa freezer para pag magluluto po ako ng kahit anong gulay o kakanin, meron na po ako nakaprepare na gata. So, habang hinihintay natin ang ating tubig na kumulo at parang malapit ng kumulo, ay ilalagay natin ang gulay sa tubig na pinakukuluan. Ayan. Pwede ko nang ilagay ang gulay na ito, uunahin ko muna itong gulay. Ayan. Sasabay ko na rin tong luya at saka kamatis. Ayan. Ayan. Talong. Yan po ay pakukuluan. Saka ko po ilalagay ang ating main ingredients. Ang pasayan. Gulay na preskong-presko, super presko, galing lang sa aking paligid ng bahay. Ganyan po ako kasi pag magtanim para mayroon pong magiging ulam. So wait muna po tayo sa ating pagpapakulo. After ng pakulo, bagay, pwede rin naman sa ano. Okay naman. Yan. Kumukulo na. Pero kailangan talaga na kulong-kulo na para medyo luto na ang gulay. Saka natin ilagay ang masayan.
po tayo para maging ano, masustansya jud ang sabaw. Dahil yung sabaw pure na wala nagdaan sa oil. So ang ating gulay, ang oil lang niya is vegetable oil. Kasi meron na kasing gata, kaya hindi ko na po ginisa. Lalong magiging pagka ginisa tapos lalagyan mo pa ng gata. So much better, ganito po ang ginagawa ko pag ako ay nagugulay. Lalong-lalo na pagka ganito. Nagpritos na rin po ako ng bangus na aking gimarinate. Ayan po ang aming ipapare sa aming simpleng tanghalian. So guys, sana magustuhan din ninyo ang aking video. And kung nasiyahan kayo, paki-share na lang po, pa-like and subscribe to my channel, Mama Moons, sa Mama Moons Mix Vlog. So matagal na po akong hindi nagvo-vlog. Nakalimot na. Parang nawalan ako ng dahil na busy. So this time gagawa ako kahit maliit lang, simple lang na vlog. So vlog lang po ako ng aking pagluluto, ng simpleng luto na yan ay nalakihan na rin ang aking mga anak sa unang. Ayan, kumukulo na talaga ang aking gulay. So ayan, kukuluan natin maigi. Saka natin meron po ako ipakikita sa inyo. Ito po ay regalo sa amin nung kami ay ikasal. Iniregalo ng kanyang pinsan, inyang sa Bisaya Igagaw, na dating nagtatrabaho sa Del Monte, sa Bukidnon. 1990. So, how many years na ito na ginagamit ko? Ang tibay po ginawa po niya yan. 3 po yan. At talaga namang nilagyan pa talaga ng pangalan. Ayan diba? Tumuran. Ayan. From Delhi and Itik. To Bubot and Remy. So, napaka talaga niyan. So, pila na ito katuig. Ilan ang anak ko. Tapos ito. Ayan, ang mga anak ko professional na lahat. Ayan, na kami, ilang taon na kaming ikasal. Ayan, buong buo pa talaga. So, napakaganda po itong remembrance namin sa aming kasal. Ito po ang pinaka-the best naming regalo na natanggap, na talagang forever na sa aming mga kamay. So, hindi ito po masisira, hindi po ito kasi pure stainless po. So, super wow, di ba? Super nice. So, ito talagang gamit na gamit po namin. Ayan. Kaya thank you, Ite and Deli, sa regalo ninyo na talagang hindi nagpupas. Talagang nandyan siya. Ayan. At inalagaan naman namin sa ilang taon na namin gamit. So, ayan, lalagay ko na yung gulay, ay yung pasayan. Ayan. Pasayan. Haluan na rin natin. Lagyan natin ng patis. Ayan, hindi po ako nagsusukat. Ganyan lang. Timpla lang. Lagyan po natin ng kaunting asin. Lalagyan ko rin po dahil ginataan. Ilalagyan ko po ng paminta.
gulay. Pagka naluto na po ang gulay, ay ilalagay ko po yung gata. Kasi pwede rin habang nagpapakulo, ilalagay ko na rin po itong gata. Ayan. Para matunaw. Kasi ice po siya. Na-frozen talaga siya. Kasi sa ano ko po nilalagay. For sure na maging press ko pa dun sa talaga siya. Nilalagay ko sa freezer. So, guys, tama-tama matunaw ang gata. Ilalagay ko na ang ano. So, habang na ano po natin ay atin muna pong tatakluban para madaling tunaw ang gata na frozen. So, after ilalagay ko na rin po yung gulay. O, ayan. Kulong-kulo na. Kailangan na natin ilagay ang mga gulay. Aha. Yan. Lalagay ko na po ang alugbati, kamunggay, at saluyot. Oh, so yummy. Yummy, yummy. Kailangan talaga maraming sabaw kasi mahilig sila sa sabaw ng ginataan. So, lagay ko rin itong spring onions. Ayan. Super yummy gulay, di po ba? Ayan, kanya lang po kasimple ang aming ulam ngayon. Tanghalian. Piniritong bangos na gimarinate. Then, ginataang pasayan. Pasayan or ipon. Pasayan in Bisaya. Ipon in Tagalog. So, yummy. Yummy, yummy. Ayan na po ang finished product ng ating gulay. Super. Yummy. Tanghalian. So guys, bye-bye po and God bless po sa inyong lahat. At muli ko pong iiwan sa inyong lahat ang magandang buhay. Love you all.